Huminto ka muna ngayon mismo. Huwag kang mag-scroll pa. Huwag mo itong balewalain dahil kung binabasa mo ito ngayon, hindi ito aksidente kundi isang banal na pagtawag. Isang kagyat na paanyaya mula sa langit upang makipagtagpo sa iyo sa pinakamahina mong sandali. Dahil ang panalangin ito ay maaring maging huling gabi na iiyak ka sa kakulangan ng pera, ang huling pagkakataon na matutulog kang may pag-aalala sa dibdib. Dahil alam kong ilang beses ka nang nagising sa kalagitnaan ng gabi na may mabilis na pintig ng puso, nalulunod sa takot at pangamba sa hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad sa upa, pagkain, utang o panggastos para sa iyong pamilya. Alam kong pinipilit mong maging matatag, nang ngumiti sa iba kahit sa loob mo ay wasak ka na. Pero ngayon narito ka at ito ang sagot na hinihintay mo ng matagal. Sapagkat ang panalangin ito ay hindi basta salita. Ito ay isang banal na code na magpapabago ng takbo ng iyong buhay, pinansyal, kapag binigkas mo ito ng buong pananalig, sapagkat kapag ang isang puso ay lumuluhod at humihingi ng tulong sa Diyos ng buong katapatan, walang langit na mananatiling sarado at walang milagro na ipagkakait. At ngayon ay hindi ordinaryong araw. Ito ang araw na ang Diyos ay magpapakita sa iyo na kahit sa gitna ng kawalan, kaya niyang punuin ang iyong mga kamay. Kaya niyang tanggalin ang bigat ng mga bayarin at palitan ito ng kapayapaan at kasaganahan. Kaya niyang bigyang lunas ang utang na matagal mo nang pasan-pasan at bigyan ka ng panibagong simula, sapagkat ang Diyos na tumugon noon ay siyang Diyos na tutugon ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo kundi ngayon mismo. Kaya kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, ipagpatuloy mo ang pakikinig dahil maaaring ito ang mismong sandaling magbabago ng kapalaran mo. At tandaan mo, binubuksan ng pananampalataya ang mga pintuan, pero nasa atin ang lakas ng loob upang tahakin ang landas na inilalatag ng Diyos sa harapan natin. Baka walang nakakapansin, pero alam kong may mga gabi na humihikbi ka na lang ng tahimik. Ayaw mong marinig ng iba. Ayaw mong makita ng mundo ang tunay mong bigat, pero sa loob mo parang may pader na hindi mo na kayang gibain, parang paulit-ulit kang bumabangon para lang muling madapa at hindi mo na alam kung hanggang kailan mo pa kakayanin. Iniisip mo kung bakit tila lahat ng pagsubok ay sabay-sabay na dumating. Bakit ang mga pangarap mong dati ay malinaw ay ngayoy lumalabo na. At kahit pilitin mong maging positibo, kahit pilitin mong maniwala na darating din ang ginhawa, may mga araw talaga na tila sumisigaw ang kaluluwa mo ng, Panginoon, nasaan ka? Bakit parang ang hirap-hirap ng buhay? Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na iyon, sapagkat maraming kagaya mo ang araw-araw na nakikipaglaban sa katahimikan, sa kawalang katiyakan, sa utang na paulit-ulit, sa kabiguan, sa takot na baka hindi na muling makabangon. Pero ang totoo, ang sakit na dinaranas mo ngayon ay hindi katapusan. Ito ay bahagi lamang ng kwento mo, at kung ikaw ay lalapit ngayon sa Diyos, hindi siya magdadalawang isip na hawakan ang kamay mong nangangatog sa takot at hilahin ka palabas ng dilim. Ilang beses mo nang itinago ang lungkot mo sa likod ng ngiti. Ilang beses ka nang nagsabing, ayos lang ako. Kahit ang totoo ay hindi. Ilang beses ka nang sumubok, nagtiwala, naniwala, pero sa huli ay nadurog din. At ngayon, baka iniisip mong baka hindi ka na talaga para sa tagumpay. Baka hanggang dito na lang ang kakayahan mo. Pero ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Hindi pa ito ang dulo. Hindi pa ito ang buong kwento mo. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga himala, ng mga biglaang pagpapala, ng mga pagbabago na minsan ay dumarating sa pinakadi-inaasahang paraan. Baka iniisip mo kung may pag-asa pa ba, kung may paraan pa bang makaluwag. Ang sagot ay oo, sapagkat kung kaya niyang palitan ang gabi ng liwanag, ang lungkot ng tuwa, ang kawalan ng kasaganahan, kaya niyang gawin din iyon sa buhay mo ngayon mismo.
At kung sa puso mo ay nararamdaman mong ang panalangin ito ay hindi mo nahanap ng aksidente kundi dinala sa iyo ng Diyos, kung habang binabasa mo ito ay unti-unting lumalakas ang tibok ng puso mo at bumibigat ang dibdib mo sa emosyon, ibig sabihin, may gustong iparating sa iyo ang langit. At kung totoo ang nararamdaman mong pananabik, kung totoo na gusto mong makita ang milagro sa buhay mo, ngayon ang panahon para maniwala muli. Dahil hindi mo kailangang maging perpekto para tumanggap ng pagpapala, hindi mo kailangang walang kasalanan, hindi mo kailangang may mataas na posisyon o maraming alam. Ang kailangan lang ay isang puso na handang maniwala, isang puso na magsasabing, Panginoon, kahit mahina ako ngayon, naniniwala pa rin ako na may gagawin ka. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang, dahil ang Diyos ay malapit sa mga pusong sugatan, sa mga nawalan na ng lakas pero patuloy pa ring nananalig. At kung ang mensaheng ito ay tumatama sa pinakamasakit na parte ng iyong puso, kung ito ay tila sinulat mismo para sa iyo, kung bawat salita ay parang iniukit para sa kung anong dinadala mo ngayon, hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Hindi pa huli ang lahat, may pagbabalik pa, may kasagutan pa, may bagong simula pa. At kung handa ka nang tanggapin ito, isulat mo ngayon mismo, Amen. Dahil ang simpleng salitang iyon ay isang pahayag ng pananampalataya, isang pagsang-ayon na handa ka nang tanggapin ang pagpapala, isang tahimik ngunit matatag na sigaw ng kaluluwa mo na nagsasabing, Oo Panginoon, gusto ko ng pagbabago, gusto ko ng milagro, gusto kong baguhin mo ang buhay ko. At kung sa mga nakaraang buwan ay puro pag-iyak at takot ang dumaan, kung ang bawat araw ay naging tanong kung saan ka kukuha ng pambayad, o kung paano mo patatahimikin ang nag-aalalang isip, dumating ka sa tamang lugar. Dahil ang panalangin ito ay hindi lamang bibigkasin, ito ay ipapanalangin mula sa puso, ipagsisigawan sa langit at tatanggapin sa lupa. At darating ang araw, baka hindi mo pa alam kung kailan, pero darating ang araw na babalikan mo ang sandaling ito at sasabihin mong, ito ang araw na nagbago ang lahat. Baka walang nakakapansin, pero alam kong may mga gabi na humihikbi ka na lang ng tahimik, ayaw mong marinig ng iba, ayaw mong makita ng mundo ang tunay mong bigat, pero sa loob mo, parang may pader na hindi mo na kayang gibain. Parang paulit-ulit kang bumabangon para lang muling madapa at hindi mo na alam kung hanggang kailan mo pa kakayanin. Iniisip mo kung bakit tila lahat ng pagsubok ay sabay-sabay na dumating. Bakit ang mga pangarap mong dati ay malinaw ay ngayoy lumalabo na? At kahit pilitin mong maging positibo, kahit pilitin mong maniwala na darating din ang ginhawa, may mga araw talaga na tila sumisigaw ang kaluluwa mo ng Panginoon, nasaan ka? Bakit parang ang hirap-hirap ng buhay? Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na yon, sapagkat maraming kagaya mo ang araw-araw na nakikipaglaban sa katahimikan, sa kawalang katiyakan, sa utang na paulit-ulit, sa kabiguan, sa takot na baka hindi na muling makabangon. Pero ang totoo, ang sakit na dinaranas mo ngayon ay hindi katapusan. Ito ay bahagi lamang ng kwento mo. At kung ikaw ay lalapit ngayon sa Diyos, hindi siya magdadalawang isip na hawakan ang kamay mong nangangatog sa takot at hilahin ka palabas ng dilim. Ilang beses mo nang itinago ang lungkot mo sa likod ng ngiti. Ilang beses ka nang nagsabing, ayos lang ako. Kahit ang totoo ay hindi. Ilang beses ka nang sumubok, nagtiwala, naniwala. Pero sa huli ay nadurog din. At ngayon, baka iniisip mong baka hindi ka na talaga para sa tagumpay. Baka hanggang dito na lang ang kakayahan mo. Pero ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Hindi pa ito ang dulo, hindi pa ito ang buong kwento mo, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga himala, ng mga biglaang pagpapala, ng mga pagbabago na minsan ay dumarating sa pinaka-di inaasahang paraan. Baka iniisip mo kung may pag-asa pa ba.
Kung may paraan pa bang makaluwag, ang sagot ay oo, sapagkat kung kaya niyang palitan ng gabi ng liwanag, ang lungkot ng tuwa, ang kawalan ng kasaganahan, kaya niyang gawin din iyon sa buhay mo ngayon mismo. At kung sa puso mo ay nararamdaman mong ang panalangin ito ay hindi mo nahanap ng aksidente, kundi dinala sa iyo ng Diyos. Kung habang binabasa mo ito ay unti-unting lumalakas ang tibok ng puso mo at bumibigat ang dibdib mo sa emosyon, ibig sabihin, may gustong iparating sa iyo ang langit. At kung totoo ang nararamdaman mong pananabik, kung totoo na gusto mong makita ang milagro sa buhay mo, ngayon ang panahon para maniwala muli. Dahil hindi mo kailangang maging perpekto para tumanggap ng pagpapala, hindi mo kailangang walang kasalanan, hindi mo kailangang may mataas na posisyon o maraming alam. Ang kailangan lang ay isang puso na handang maniwala, isang puso na magsasabing, Panginoon, kahit mahina ako ngayon, naniniwala pa rin ako na may gagawin ka. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang dahil ang Diyos ay malapit sa mga pusong sugatan, sa mga nawalan na ng lakas pero patuloy pa ring nananalig. At kung ang mensaheng ito ay tumatama sa pinakamasakit na parte ng iyong puso, kung ito ay tila sinulat mismo para sa iyo, kung bawat salita ay parang iniukit para sa kung anong dinadala mo ngayon, hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Hindi pa huli ang lahat. May pagbabalik pa, may kasagutan pa, may bagong simula pa. At kung handa ka nang tanggapin ito, isulat mo ngayon mismo. Amen. Dahil ang simpleng salitang iyon ay isang pahayag ng pananampalataya, isang pagsang-ayon na handa ka nang tanggapin ang pagpapala, isang tahimik ngunit matatag na sigaw ng kaluluwa mo na nagsasabing, O Panginoon, gusto ko ng pagbabago, gusto ko ng milagro, gusto kong baguhin mo ang buhay ko. Hadin at kung sa mga nakaraang buwan ay puro pag-iyak at takot ang dumaan, kung ang bawat araw ay naging tanong kung saan ka kukuha ng pambayad o kung paano mo patatahimikin ang nag-aalalang isip, dumating ka sa tamang lugar dahil ang panalangin ito ay hindi lamang bibigkasin. Ito ay ipapanalangin mula sa puso, ipagsisigawan sa langit at tatanggapin sa lupa at darating ang araw. Baka hindi mo pa alam kung kailan, pero darating ang araw na babalikan mo ang sandaling ito at sasabihin mong, ito ang araw na nagbago ang lahat. May isang lihim na matagal nang itinago sa karamihan, isang espiritual na susi na hindi itinuturo sa mga libro, na hindi mo maririnig sa karaniwang sermon, ngunit ibinubulong sa mga pusong handang makinig. Isang dalangin na hindi basta salita kundi koneksyon sa mismong puso ng Diyos. At ito ang panalangin iyon. Ito ang panalangin binibigkas ng mga tumanggap ng di maipaliwanag na himala, ng mga taong dati ay baon sa utang, pero ngayon ay nakalalaya, ng mga ina na walang laman ang refrigerator kahapon, pero ngayon ay may sapat na para sa kanilang buong pamilya, ng mga amang halos sumuko na sa buhay, ngunit biglang nabuksan ang pintuan ng trabaho, negosyo o pagkakakitaan na hindi nila kailanman inaasahan. At alam mo kung anong karaniwang meron sila. Hindi katalinuhan, hindi koneksyon, kundi simpleng pananampalataya. Pananampalatayang nagtiwala sa kapangyarihan ng isang panalangin. Kaunti lang ang nakakaalam na ang dasal na ito ay tulad ng aktibasyon, parang nakalock ang yaman sa langit, at ito ang kodigo na bumubukas ng daan para ito ay bumaba sa buhay mo, sapagkat tuwing binibigkas mo ito ng totoo, mula sa kaluluwa mo, lumilikha ito ng alon sa espiritu, isang daluyong na hindi mo kita ngunit nararamdaman, at iyon ang nagdadala ng pagbabago. May isang babae, 47 taong gulang, na nawalan ng trabaho, iniwan ng asawa, at walang pag-asang natitira. Ngunit pagkatapos ng panalangin ito, tumanggap siya ng tulong mula sa isang taong hindi niya kilala, at makalipas ang 3 araw, siya'y nakahanap ng bagong trabaho. Hindi niya ito inasahan, ngunit ang panalangin ito ang nagbukas ng pinto. Hindi natin kailangang banggitin ang halaga.
Hindi kailangang sabihin kung magkano, sapagkat ang halaga ay palaging ayon sa kung ano ang itinatakda ng Diyos para sa iyo. At ang halaga na iyon ay palaging sapat, palaging sakto, palaging makapangyarihan, minsan higit pa sa inaasahan mo. Ngayong araw na ito ay hindi katulad ng iba. Ito ay itinakda, ito ay espesyal sapagkat hindi mo ito nakita ng basta-basta. Hindi ka napadpad dito para lang magbasa. Ito ay tugon, ito ay sagot, ito ay pintuan na binubuksan sa harapan mo ngayon. At tanging ang iyong "O" ang hinihintay para ikaw ay makapasok. Kaya kung handa kang tumanggap, kung handa kang maniwala, kung handa ka ng talikuran ng takot at hawakan ang pag-asa, isulat mo ngayon sa puso mo at sa komento, "Handa na ako," sapagkat ang kilos na iyon ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa langit na naghihintay ng senyal mula sa iyo. Isang senyal na nagsasabing, "Diyos ko, narito ako. Gawin mo ang kalooban mo. Ibuhos mo ang yaman mo at baguhin mo ang aking buhay." At kung ang tanong mo ay, paano ko malalaman na totoo ito? Ang sagot ay, mararamdaman mo dahil sa mismong oras na binibigkas mo ang panalangin ito, may kapayapaan na bumabalot sa puso mo. Isang kapayapaan na hindi mo maipaliwanag pero tiyak mong totoo. Ito ang presensya ng Diyos na nagpapakita sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa at hindi mo kailanman kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Sapagkat ngayon, sa panalangin ito, may pagbabago na nagsisimula, may bagong kabanata na isinusulat at may bagong pinto na binubuksan ng langit para sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami ngayon sa iyong presensya. Wala kaming ibang hawak kundi ang pananampalataya. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw dahil napagod na kami sa laban. Napagod na kaming magpanggap na kaya pa namin. Napagod na kaming magsikap pero tila walang dumarating. Napagod na kaming ngumiti habang ang puso namin ay puno ng takot. At ngayon, sa sandaling ito, buong puso kaming lumuluhod sa iyong harapan. Hindi para humingi ng karangyaan, kundi para humingi ng kaginhawaan, para humingi ng pag-asa, para humingi ng direksyon, at para humingi ng milagro na magpapalaya sa amin sa tanikala ng kahirapan, ng utang, ng pagkakabigo, at ng kawalan. Panginoon, Ikaw ang nakakakita ng tunay naming sitwasyon. Kahit gaano namin ito itinatago sa iba, hindi ka kailanman nalinlang ng ngiti, ng masayang posts sa social media, ng mga salitang "ayos lang ako", dahil alam mo kung ilang gabi na kaming hindi makatulog. Alam mo kung ilang beses na kaming umiiyak sa banyo para lang hindi marinig ng mga anak naming natutulog. Alam mo kung ilang beses na kaming nakiusap sa katahimikan. Panginoon, tulungan mo ako. Diyos na maawain, sa iyong harapan ngayon ay inilalapag namin ang lahat ng bigat sa puso namin. Ang mga bayarin na hindi namin alam kung paano babayaran. Ang mga pangakong hindi namin natupad. Ang mga pagkakamaling pinagsisisihan pa rin namin hanggang ngayon. Ang mga pangarap na halos isuko na namin dahil sa paulit-ulit na pagkabigo. Inilalapag namin sa iyong paanan ang takot, ang duda, ang kahihiyan at ang kahinaan, sapagkat alam naming wala kaming kapangyarihang iligtas ang aming sarili. Ngunit Ikaw, Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pagliligtas. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagkulang. Ikaw ang Diyos na kahit ilang ulit naming kalimutan, hindi pa rin kami tinatalikuran. At ngayon, Ama, hinihingi namin ang iyong awa. Hinihingi namin ang iyong kagyat na paggalaw. Hinihingi namin ang iyong dakilang kamay na umabot sa aming mga pangangailangan, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon mismo dahil sa totoo lang, Panginoon, hindi na po talaga namin alam ang susunod naming gagawin. At sa iyong paanan lang kami may kapayapaan. Panginoong Hesus, Ikaw ang may hawak ng lahat ng kayamanan sa langit at sa lupa. Ikaw ang nagpakain sa libu-libo gamit ang ilang piraso ng tinapay at isda. Ikaw ang nagpagaling sa mga may sakit, nagpalaya sa mga inalipin ng takot, at ngayon,
Naniniwala kaming kaya mo ring baguhin ang aming kalagayan, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay Diyos ng kabutihan at katapatan. Ikaw ang Diyos na hindi maramot, na hindi bulag, na hindi bingi sa mga daing ng iyong mga anak. Kaya ngayon, sa bawat salitang binibigkas ng labi naming nanginginig, binubuhos namin ang lahat ng pag-asa namin sa iyo. Ikaw na ang bahala sa amin. Ikaw na ang gumalaw para sa amin. Ikaw na ang tumugon sa panalangin ito. Sapagkat pagod na kaming lumaban mag-isa. Gusto na naming lumaban na kasama ka. Gusto naming ang direksyon ng buhay namin ay hindi na pabalik, kundi pasulong. Hindi na patungo sa utang, kundi patungo sa kasaganahan na mula sa iyo. Kaya Ama, kung may mga hadlang man sa langit na pumipigil sa iyong pagpapala, iniaangat namin sa iyo ang aming pagsisisi. Patawarin mo kami sa mga panahong hindi kami naging tapat. Patawarin mo kami sa mga maling desisyon na naging dahilan ng aming pagkabaon sa problema. Patawarin mo kami sa mga sandaling naging maramot kami o hindi kami nagbigay ng sapat o nakalimot kaming magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya. Nililinis namin ang aming mga puso ngayon, Panginoon, at hinihingi namin na Ikaw mismo ang mag-alis ng lahat ng balakid, lahat ng sumpa, lahat ng espiritu ng kakulangan at kabiguan na pumipigil sa aming pag-angat, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na wala kang gustong anak na manatili sa kahirapan. Sapagkat hindi kami nilikha upang magdusa habang buhay, kundi nilikha kami upang mamuhay ayon sa iyong kalooban, isang buhay na may kapayapaan, may direksyon, may layunin, at may pagpapalang sapat sa bawat araw. Hindi kami humihingi ng milyon-milyong halaga, Panginoon, kundi ang halagang itinalaga mo para sa amin, ang halagang sapat upang makabangon kami, upang mapunan ang bawat pangangailangan, upang makabayad kami ng utang, makapagsimula ng panibagong yugto, makapagpahinga kahit isang araw mula sa pag-aalala, at higit sa lahat, ang halagang magpapatunay na ikaw ay buhay, ikaw ay tapat, at ikaw ay Diyos na sumasagot sa panalangin. Panginoon, sana ngayon ang araw na iyon, sana ngayon ang sandaling iyon, sana ngayon ang oras ng aming pagbabalik loob, ng aming himala, ng aming panibagong simula, sapagkat handa na kami, Panginoon, handa na kaming tanggapin, yakapin, at ipagdiwang ang biyaya mong darating. Ama naming Diyos, habang patuloy kaming nananalangin sa iyong presensya, nais naming ipaabot sa iyo hindi lang ang aming mga salita, kundi ang sigaw ng aming mga kaluluwa, sapagkat kung tutuusin, hindi namin kailangan ng maraming paliwanag para marinig mo kami. Sapat na ang iyong malasakit, sapat na ang iyong kabutihan, sapat na ang iyong pagmamahal upang gumalaw ka para sa amin ngayon. At sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng ingay ng mundo, hayaan mo kaming marinig ka, Panginoon. Hayaan mo kaming madama na hindi ka malayo. Hayaan mo kaming maramdaman na habang binibigkas namin ang panalangin ito, may pinto na unti-unting bumubukas. May liwanag na dumarating sa loob ng aming mga puso. May kasiguruhan na nagsusumigaw na, "Anak, hindi ka na kailangang matakot pa, sapagkat ikaw ay Diyos na lumalapit sa mga durog, sa mga sugatan, sa mga hindi na alam kung paano bumangon. At ngayon, Panginoon, narito kami, ibinibigay ang buong tiwala sa iyo. Kahit wala kaming ibang matakbuhan, naniniwala kaming sapat na ikaw. Diyos na hindi kailanman nagkulang, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng aspeto ng aming buhay pinansyal, mula sa perang hawak namin ngayon na tila laging kulang, hanggang sa kinabukasang puno ng tanong at pangamba, mula sa bawat utang na hindi pa bayad, hanggang sa mga planong hindi namin maisakatuparan dahil sa kakulangan. At ngayon, sa harapan mo, humihingi kami ng himalang hindi namin kayang likhain sa aming sariling lakas, sapagkat hindi na namin kayang umasa lang sa overtime, sa barya, sa utang, o sa padala ng iba. Gusto naming maranasan ang tunay na daloy ng biyaya mula sa iyo, Panginoon.
Isang daloy na hindi kami mapapahiya, hindi kami mangangatog sa kaba, kundi isang daloy na puno ng kapayapaan, magtiwala at pag-asa, isang biyayang hindi lang para sa amin, kundi para sa aming buong pamilya upang maibalik namin ang ngiti sa mga anak naming matagal nang hindi nakakakain ng gusto nila, upang maibalik namin ang respeto sa aming mga sarili at higit sa lahat upang muli naming maitaas ang pangalan mo, sapagkat ikaw ang tanging pinagmumulan ng lahat. Panginoon, kung ang daan namin ay naliligaw, kung ang puso namin ay nagiging matigas sa sobrang hirap ng buhay, kung minsan ay napupuno na kami ng galit, inggit o panghihinayang, patawarin mo po kami at linisin mo ang aming mga isip at damdamin. Alisin mo ang anumang balakid na humahadlang sa iyong daloy ng pagpapala. Alisin mo ang pagdududa. Alisin mo ang pangungutya sa sarili. Alisin mo ang pakiramdam na kami ay walang kwenta at palitan mo ito ng katotohanang kami ay mahalaga sa iyong mga mata. Kami ay may layunin, kami ay may kwento at hindi pa ito ang dulo ng aming kwento, sapagkat ang dulo ng bawat panalangin ay himala. At ngayon, Panginoon, iyon ang inaabangan namin. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat hakbang namin mula sa araw na ito, bawat negosyo na aming sisimulan, bawat aplikasyon na aming isusumite, bawat oportunidad na aming sasalubungin. Panginoon, pakipatunguhan mo, pakiayusin mo, pakialagan mo na maging daan ito ng iyong pagkilos sa buhay namin. At kung ang sino man sa amin ay halos mawalan na ng pag-asa, kung meron mang halos sumuko na, halos gustong tumigil sa pakikipaglaban, Panginoon, hawakan mo ang kamay nila ngayon, ipadama mo sa kanila na hindi pa huli ang lahat, at kung wala nang ibang naniniwala sa kanila, sapat na ikaw ay naniniwala pa rin, at yun ay sapat upang magsimulang muli. Sa bawat tulo ng luha na bumabagsak sa panalangin ito, Panginoon, iparamdam mo na bawat luha ay butil ng binhi na tinatanim sa lupa ng pananampalataya at sa tamang panahon, ito ay uusbong, ito ay mamumunga, ito ay magbibigay ng bunga, ng kaginhawaan, ng katatagan at ng kasaganahan. Panginoon, hindi po kami umaasa sa biglang yaman. Hindi po kami nangangarap ng mga bagay na labis-labis para lang ipagyabang, kundi umaasa kami ng sapat na hindi na kami mangungutang, ng sapat upang makatulog kami ng mahimbing, ng sapat upang matulungan din namin ang iba kapag kami ay nakabangon na. At Panginoon, sa iyong biyaya, naniniwala kami, darating ang araw na iyon, darating ang sandaling iyon, at maririnig namin mula sa iyo ang mga salitang, Anak, tapos na ang pagdurusa, dumating na ang pagpapala. At bago pa man namin ito matanggap sa pisikal, tinatanggap na namin ito sa pananampalataya, Panginoon. At sa pamamagitan ng panalangin ito, inihahayag namin na naniniwala kami na may darating na pagbabago, na may panibagong kabanata na puno ng liwanag at hindi ng dilim, puno ng kapayapaan at hindi ng kaba, puno ng kasaganahan at hindi ng kakulangan. Salamat, Panginoon, sapagkat kahit hindi pa namin nakikita, alam naming ikaw ay kumikilos na at hindi ka kailanman mabibigo sa pagtupad sa iyong mga pangako. At ngayon, Panginoon, kami ay tumatayo sa pananalig na hindi kailanman natitinag. Tumatayo hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong walang hanggang kabutihan, sapagkat ikaw ang aming bato, ang aming muog, ang aming kanlungan sa panahon ng unos. At kung dati kami ay nanginginig sa harap ng pangangailangan, ngayon kami ay maninindigan sa katotohanang ang Diyos na nagbigay ng mana sa disyerto ay ang Diyos pa rin na magbibigay sa amin ngayon ng pagkain, ng kabuhayan, ng bagong direksyon, sapagkat kung pinakain mo ang mga ibon sa himpapawid at binihisan mo ang mga bulaklak sa parang, gaano pa kaya kaming mga anak mong umiiyak sa harap mo, Panginoon? Kaya inaangkin na po namin ngayon ang aming tagumpay. Inaangkin namin ang pinansyal na kaginhawaan. Inaangkin namin ang pagkalagot ng tanikalan ng utang.
Inaangkin namin ang pagbuhos ng oportunidad. Inaangkin namin ang kalayaan mula sa kahirapan dahil hindi na namin gustong bumalik sa dati. Hindi na namin gustong maranasan ang bangungot ng bawat kakatok ng maniningil. Hindi na namin gustong mamuhay sa takot sa bawat darating na petsa ng bayaran. Gusto na naming mamuhay na may kapayapaan. Gusto naming bumangon bawat araw na may pag-asa, hindi pangamba. Panginoon, baguhin mo hindi lamang ang aming panlabas na kalagayan, kundi higit sa lahat, baguhin mo ang loob namin, bigyan mo kami ng puso na marunong humawak ng biyaya, bigyan mo kami ng isip na may disiplina, na marunong mag-ingat, na marunong maglaan, na marunong tumulong kapag kami ay may labis, sapagkat ano ang silbi ng pagpapala kung ito ay lalampas lang sa amin at hindi makakabago ng buhay ng iba. Kaya habang hinihiling namin ang iyong himala, Panginoon, hinihiling din namin ang karunungan, ang kakayahang mamuhay na may layunin, na may pasasalamat, at hindi na muling babalik sa mga maling gawi na nagdala sa amin sa pagkakabaon, sapagkat ayaw na naming umikot sa parehong siklo, ayaw na naming muling mabiktima ng mga desisyong padalos-dalos, ayaw na naming mamuhay na laging humahabol sa oras, sa pera, sa tulong ng iba. Gusto naming tumayo sa sariling paa, ngunit hindi sa sariling lakas, kundi sa lakas na galing sa iyo. Diyos na nagbibigay ng bagong pagkakataon. At kung ngayon pa lang ay may dumadaloy ng kapayapaan sa aming puso, tinatanggap namin ito bilang tanda ng iyong presensya, bilang pagpapatunay na ikaw ay naririto, na ikaw ay sumasagot, na ikaw ay gumagalaw sa kalagitnaan ng panalangin. At kung ang iba ay nagsasabing hindi ito posible, kami ay mananatiling matatag, sapagkat hindi namin kailangan ng opinyon ng mundo upang paniwalaan ang kapangyarihan ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Sapagkat ang Diyos na sumagot noon ay ang Diyos na sasagot ngayon. Ang Diyos na kumilos para sa mga lingkod niya sa kasaysayan ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon sa buhay naming ordinaryo, sa buhay naming puno ng sugat, puno ng kakulangan, pero puno rin ng pananampalataya. At iyan ang kailangan mo, Panginoon, hindi perpektong tao, kundi pusong nananalig. Kaya ito kami ngayon, wasak man, pero buo ang tiwala, pagod man, pero buo ang paniniwala, tuliro man, pero sigurado sa isang bagay, na ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kaya Ama, sa sandaling ito, pinipili naming palitan ang takot ng pananalig, pinipili naming palitan ang pag-aalala ng pag-asa, pinipili naming palitan ang pagdududa ng panalangin, at pinipili naming panindigan na mula ngayon kami ay hindi na alipin ng kakulangan. Kami ay hindi na biktima ng kahirapan, kundi kami ay mga anak ng Diyos na mayaman sa awa, puno ng biyaya, at higit pa sa sapat para sa aming lahat. At sa bawat isa na naririto ngayon na nagdarasal kasama ko, na buong pusong binubuksan ang kanilang espiritu sa iyo, Panginoon, naway dumaloy ang iyong pabor sa kanila, naway makaranas sila ng hindi inaasahang pera, ng di inaasahang promosyon, ng biglaang oportunidad, ng bukas na pinto na tila imposibleng mabuksan noon. At kapag dumating iyon, Panginoon, kami ay magbabalik sa iyo ng papuri, hindi para ipagmalaki, kundi upang itaas ang iyong pangalan, upang ipamalita sa buong mundo na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala, ngayon, bukas at magpakailanman. At ngayon, Panginoon, matapos naming iluhod sa iyo ang lahat, ang aming takot, ang aming utang, ang aming kahinaan, ang aming pagod, ang aming buong pagkatao, nais naming gawin ng huling hakbang na ito, ang magpahayag ng tagumpay kahit hindi pa namin nakikita sa pisikal. Pinipili naming maniwala na ito ay paparating na, sapagkat ang pananampalataya ay ang katibayan ng mga bagay na hindi pa natin nakikita, at sa pamamagitan ng pananampalatayang ito,
Inilalabas namin mula sa kalangitan ang biyayang inilaan mo para sa amin. Inilalabas namin ang kalayaan mula sa utang, ang pagtaas mula sa pagkakalugmok, ang ginhawa mula sa kawalan at sa oras na ito, Panginoon. Inilalapat namin ang iyong salita sa aming mga puso, ang salitang nagsasabing, "Ako ang iyong tagapagkaloob, at kung ikaw ang aming tagapagkaloob, sino pa ang aming katatakutan?" Sa iyong pangalan, binabasag namin ang espiritu ng kakulangan. Binabasag namin ang siklo ng paulit-ulit na kahirapan. Binabasag namin ang lahat ng kasunduang espiritual na gumagapos sa aming mga finances. Binabasag namin ang takot na namamayani sa tuwing dumarating ang katapusan ng buwan. Binabasag namin ang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing hindi na kami makakabangon. Sapagkat ang katotohanan ay ito, ang Diyos na nagbibigay ng ulan sa mga tuyong lupain ay siya ring Diyos na magpapadala ng daloy ng kayamanan sa mga tuyong bahagi ng aming buhay, sa mga saradong account, sa mga negosyong halos mamatay, sa mga bangong halos mawalan ng saysay. Ngayon, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga palad, tanda ng pagtanggap at sinasabi naming, tinatanggap ko na, Panginoon, tinatanggap ko na ang biyaya mo, ang kasaganaan mo, ang pagbabago mo. At bilang huling bahagi ng panalangin ito, Panginoon, nais naming ideklara mula sa kaibuturan ng aming puso ang aming pananampalataya sa iyong kabutihan. Kaya inuulit namin ngayon at hinihikayat naming sabihin ng bawat isa, "Ako ay anak ng Diyos. Ako ay nilikha upang umunlad. Hindi ako isinumpa. Ako ay pinagpala. Hindi ako ginawa para maghirap, kundi para mamuhay ayon sa layunin ng langit. Ako ay magtatagumpay. Ako ay makakabangon. Ako ay makakabayad sa lahat ng utang ko. Ako ay magkakaroon ng panibagong simula. At ang Diyos ang siyang kikilos para mangyari ang lahat ng ito." At habang sinasabi namin ito, Panginoon, pinalalakas mo ang loob namin. Pinapalitan mo ang aming mga luha ng ngiti. Pinapalitan mo ang aming pagod ng bagong sigla. Pinapalitan mo ang aming bangungot ng panaginip na may direksyon. Kaya Ama, salamat. Salamat sa panalangin ito. Salamat sa katahimikang dumarating. Salamat sa pabor na darating. Salamat sa pera na papasok mula sa hindi inaasahang lugar. Salamat sa kasaganaan na ngayon pa lang ay nararamdaman na namin sa loob namin. At salamat sa iyo, O Diyos, sapagkat hindi mo kailanman binigo ang mga nananalig sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas, kaibigan at hari, kami ay nananalangin, nananalig at umaangkin ng tagumpay. Amen. Ngayon, habang tahimik kang nakaupo o marahil ay umiiyak ka pa rin habang pinakikinggan mo ang bawat salitang ito, pakinggan mo rin ang tinig ng Diyos sa puso mo na nagsasabing, "Anak, tapos na ang paghihirap. Simula na ito ng iyong tagumpay." Oo, totoo ito. Hindi mo na kailangang magtanong kung kailan darating ang sagot, sapagkat sa mismong sandaling ito, ang langit ay kumikilos. Ang mga pinto ay unti-unting bumubukas. Ang mga puso ng tao na gagamitin ng Diyos para tumulong sa iyo ay nagigising. Ang salapi na naantala ay nagsisimula ng gumalaw. Ang takot na matagal nang nangingibabaw sa iyo ay nawawala na. Dahil kung dinala ka ng Diyos hanggang dito, ibig sabihin, hindi mo na kailangang bumalik sa kung saan ka nanggaling. Ang pakiramdam ng kapayapaan na unti-unting bumabalot sa iyo ngayon ay hindi ilusyon. Iyan ang presensya ng Diyos. Iyan ang presensya ng isang ama na hindi nagpapabaya. At kung nararamdaman mong may luha kang hindi mapigilan, hayaan mo lang, sapagkat ang mga luhang iyan ay may kapangyarihan, may bigat sa langit, may tinig na umaabot sa trono ng Diyos. At ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, "Ako ang bahala. Anak, sumunod ka lang sa akin. Ako ang magbubukas ng daan. Ako ang magpapatag ng landas. Ako ang magdadala sa iyo sa lugar na hindi mo pa nararating, isang lugar ng ginhawa, kapayapaan at kasaganahan." Kung naniniwala ka na may ginagawang bago ang Diyos ngayon sa buhay mo,
Kung nararamdaman mong iba ito, kung nararamdaman mong hindi ito tulad ng dati mong narinig, isulat mo ngayon sa mga komento, "Dumating na ang aking biyaya." Huwag kang mahiyang ipahayag ito dahil sa pagpapahayag ay may pag-angkin at sa pag-angkin ay may pagpapalaya. Hayaan mong ang mismong mga salita mo ang magsilbing hudyat sa langit na ikaw ay handa na hindi ka nauupo sa gilid ng kawalan, kundi tatayo ka na sa gitna ng katuparan, na hindi ka na biktima ng sistema kundi tagapagmana ng langit. Ngayon ay iniimbitahan kitang ilagay ang iyong kamay sa puso mo. Damhin mo ang tibok niyan. Iyan ay patunay na buhay ka, at kung buhay ka may pag-asa, at kung may pag-asa may himala, at kung may himala ito na ang simula. Ito na ang mismong minuto na tatandaan mo bilang ang sandaling nagbago ang lahat. Huwag mong hayaang lumipas ito na parang wala lang. Ipagdiwang mo sa puso mo na may ginagawa ang Diyos ngayon. Sa bawat bahagi ng buhay mo, pinansyal, emosyonal, espiritual, gumagalaw siya. At ang kilos niyang ito ay hindi mapipigilan, hindi ng tao, hindi ng bangko, hindi ng kaaway, sapagkat kapag ang Diyos ang nagdesisyong ikaw ay pagpalain, walang makakapigil. At ngayon, habang lumalalim pa ang iyong pananampalataya, nais kong tanungin ka ng direkta mula sa puso. Nararamdaman mo ba ito? Nararamdaman mo ba ang katahimikan na parang yakap ng langit? Nararamdaman mo ba ang panibagong sigla na pumapasok sa iyo? Kung oo, sabihin mo lang tahimik o malakas, "Oo, Panginoon, tinatanggap ko," sapagkat sa simpleng pagsagot mo ng oo, nagbabago ang lahat. At simula ngayon, simula sa mismong panalangin ito, hindi na muling babalik ang dating buhay mo. Sapagkat ikaw ay nakalapit na, nakaabot ka na, nakapasok ka na sa presensya ng Diyos. At doon, walang kulang, walang takot, walang pagkabigo, kundi biyaya, kapayapaan at kalayaan. Hindi dito nagtatapos ang iyong kwento, hindi rin ito ang huling panalangin mo. Sa halip, ito ang simula ng panibagong kabanata ng buhay mo. Isang kabanatang isinulat ng langit mismo. Isang kwento kung saan ang pangunahing tema ay hindi na kakulangan kundi kasaganahan. Hindi na luha ng sakit kundi luha ng pasasalamat. At kung narating mo ang huling bahagi ng panalangin ito, tandaan mo ito. Hindi ka nagkamali ng pinakinggan. Napili ka. Oo, ikaw. Sa dami ng pwedeng makakita ng panalangin ito, ikaw ang dinala rito. At hindi ito dahil aksidente. Hindi ito dahil inabot mo lang sa pag-scroll. Ito ay sagot. Isang matagal ng sagot sa matagal mo ng panalangin. Ngayon ay huminto ka muna sa pagmamadali. Ipasok mo sa puso mo ang lahat ng narinig mo. Huwag mong hayaan na sa pagtatapos ng panalangin ito ay bumalik ka agad sa takot, sa duda, sa pangambang parang walang nagbago. Sapagkat ang pananalig ay hindi palaging may kasamang emosyon, pero palagi itong may bunga. At kung itinanim mo ngayon ang panalangin ito sa lupa ng pananampalataya, aasahan mong sa tamang panahon, ito ay mamumunga sa pera, sa trabaho, sa kaginhawaan, sa oportunidad, sa payapang tulog, sa araw-araw na hindi mo na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Sapagkat ang Diyos na sinamba mo ngayon ay ang Diyos na gagawa bukas, sa linggong ito, sa buwang ito, at sa susunod pang mga taon ng buhay mo. At ngayon, hinihiling ko sa iyo na gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya. Hindi ito para sa akin, hindi ito para sa kahit sinong tao. Ito ay para sa sarili mong kaluluwa, para sa langit, para sa Diyos na tumugon sa iyo ngayon. Kaya kung totoo ang naramdaman mong kapayapaan sa panalangin ito, kung totoo ang pag-iyak mong hindi mo maintindihan pero alam mong galing sa puso, kung totoo ang init na naramdaman mo habang sinasabi ang bawat salita, isulat mo ngayon mismo, "Dumating na ang aking tagumpay." Huwag mong ipagpaliban. Sapagkat sa bawat salita ng pananampalatayang isinusulat mo,
may kasabay na kilos sa langit. Isang anghel ang itinalaga upang magbukas ng daan, upang magdala ng pabor, upang ihatid ang kasaganaan na matagal nang nakalaan para sa iyo. At kung hindi mo man ito agad makita, maniwala kang kumikilos na ito sa likod ng lahat. At higit pa riyan, isinusulat mo rin ngayon sa kasaysayan ng iyong espiritu ang iyong desisyon na hindi ka na babalik sa lumang paraan ng pamumuhay, hindi ka na babalik sa pagiging alipin ng takot, ng utang, ng panghihina. Mula ngayon, ikaw ay anak ng liwanag. Mula ngayon, pinipili mong lakaran ng landas ng Diyos. Mula ngayon, handa ka ng mamuhay sa biyaya, hindi sa awa. Sa kagalakan, hindi sa takot. Sa pananalig, hindi sa pag-aalala. Kaya sinasabi ko sa iyo ngayon, kapatid, maghanda ka. Sapagkat sa darating na mga araw, may mga pinto ang magbubukas, may mga mensaheng darating, may mga pabor na hindi mo hiningi pero ibibigay. At kapag nangyari iyon, balikan mo ang panalangin ito at sabihin mong, totoo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. At habang nagtatapos tayo ngayon, nais kong ipaalala sa iyo na hindi ito ang huling panalangin. May susunod pa. May mas malalim pang pagtawag. May mas malakas pang himig na maririnig ang kaluluwa mo sa mga darating na araw. Kaya inaanyayahan kitang manatili sa paglalakbay na ito. Ipagpatuloy mo ang pananalig. Isulat sa puso mo ang salitang ito. Magbabalik ako. Oo, babalik ka. Dahil may inihanda na ang Diyos sa susunod na panalangin, sa susunod na pagkikita. At ang susunod na panalangin iyon ay maaring maging mismong tulay sa pinakamalaking biyaya ng iyong buhay. Ngayon, bago mo iwanan ang panalangin ito, tahimik mong ipikit ang iyong mga mata at sabihin sa puso mo, "Salamat Diyos ko. Tinatanggap ko ang bagong simula." At habang ginagawa mo ito, hayaan mong ang musika sa paligid mo ay maging kasabay ng tibok ng puso mong may panibagong pag-asa. Sapagkat sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Ikaw ay hindi na katulad ng dati. Ikaw ay pinili upang umunlad. At simula ngayon, hindi na babalik ang kahirapan sa buhay mo.